Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Giwan sa probinsya ng Eastern Samar. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Giwan. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ika-isang kabanata, ang talata po ay 3. Sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas. Sa panganib at bitag kay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. At kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At aming idinudulog sa iyo, Panginoon, ang banal na dugo ng aming manunubos, ang siya maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang aming idinudulog sa iyo, ang bayan ng Giwan sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na itinatag sa bayan ng Giwan ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Giwan. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo sa 15 kabanata. Ang dalata po ay 24 at 25. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagis sa tubig na wala ang pait niyon. Doon sinubok ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang kahoy sa Mara. Paano binago ng Diyos ang kapaitan ng buhay? Ang pagtugon sa mga pagsubok sa pamamagitan ng pananalig at ang
kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang kapaitan tungo sa katamisan. Naranasan na ba ninyo na uminom ng kape na walang asukal o kaya makakagat ng ampalaya habang masarap ang kain mo? Ang reaksyon natin ay iisa. Mapapangiwi tayo dahil sa pait. Sa totoong buhay, may mga karanasan din na nagpapangiwi sa atin. Mga karanasang mapapait. Sa nakaraang talata, nakita natin ang mga Israelita na naglalakbay sa disyerto ng Shur. 3 araw silang walang tulog, nauuhaw, pagod, nanghihina. Sa wakas, nakakita sila ng tubig sa Mara. Ngunit, laking gulat nila. Ang tubig ay mapait, hindi maiinom. Dito ngayon pumasok yung ating teksto. Ngayong araw, titignan natin ang 3 mahalagang katotohanan kung paano tayo dapat kumilos kapag ang buhay natin ay nagiging mapait. Una, ang bitag ng pagrereklamo sa gitna ng pagsubok. Sabi sa talata 24, nagreklamo kay Moises ang mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin namin? Madaling makalimot ang tao. 3 araw pa lamang ang nakakalipas bago ang takpong ito. 3 araw pa lamang ang nakakaraan mula nang makita nila ang pagkapunit ng dagat na pula. Nakita nila ang pagkalunod ng mga sundalo ng Faraon. Umawit pa sila ng papuri sa Diyos. Ngunit sa unang hirit ng matinding uhaw, nakalimutan nila ang himala na ginawa ng Panginoon. Ang pagrereklamo ay hindi lang basta paglalabas ng sama ng loob. Ito ay senyales na hindi natin pinagkakatiwalaan ang kakayahan ng Diyos. Tinatanong nila si Moises, pero ang totoo, kinu-question nila ang katapatan ng Diyos. Kapag ba tayo ay dumarating sa sarili nating mara, kapag kulang ang budget, kapag may sakit ang pamilya, kapag hindi natutupad ang pangarap, ano ang unang lumalabas sa ating bibig? Reklamo ba o panalangin? Ang reklamo ay nagpapalaki sa problema. Ang panalangin, nagpapalaki sa Diyos. Ikalawang punto, ang tugon ng pinuno at ang solusyon ng Diyos. Sabi sa unang bahagi ng talata 25, dahil dito, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagis sa tubig. Nawala ang pait niyon. Habang ang bayan ay nagrereklamo, si Moises naman ay humingi ng tulong sa Diyos. Ito ang tamang tugon. Kapag mabigat ang sitwasyon, huwag magchismis. Huwag mag-post ng galit sa social media. Lumuhod at umiyak sa Panginoon. May itinuturo ang Diyos. May itinuro ang Diyos kay Moises, isang putol na kahoy. Sa natural na isip ng tao, paano makakapagpatamis ng maruming batis ang isang pirasong kahoy? Walang lohika ito, ngunit ang pagsunod sa utos ng Diyos ang nagdala ng himala. Nang inihagis ang kahoy na wala ang pait ng tubig. Para sa ating mga bagong tipang Kristiyano, ang kahoy na ito ay nagpapaalala sa atin sa isa pang kahoy, ang krus ng Kalbaryo. Sa krus na iyon, kinuha ni Jesus ang lahat ng kapaitan ng ating kasalanan, sumpa at kamatayan. Nang mamatay si Jesus sa krus, ginawa niyang
matamis ang ating buhay na dating puno ng kapaitan. Ikatlong punto, ang layunin ng disyerto, pagsusuri at tuntunin. Sabi sa huling bahagi ng talata 25, doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang Diyos ang nagdala sa kanila doon. Dapat nating maunawaan na hindi aksidente ang pagdating nila sa Mara. Plano ito ng Diyos. Bakit? Upang subukin sila. Sinusubok ng Diyos. Hindi sinusubok ng Diyos ang ating lakas. Sinusubok niya ang ating pananampalataya at pagsunod. Nais malaman ng Diyos kung susunod mo ang kanyang bayan kahit tuyo ang paligid, kahit mapait ang tubig. Doon sila binigyan ng tuntunin, mga gabay kung paano mamuhay ng may paggalang sa Diyos. Ang bawat krisis sa iyong buhay ay isang pagsusulit. Huwag mong sayangin ang iyong krisis sa pamamagitan ng pagrereklamo. Hayaan mo na ang pagsubok na ito ang maglapit sa iyo sa Diyos at magturo sa iyo ng disiplina espiritual. Mga kapatid, ang buhay sa mundong ito ay may dalang kapaitan. May mga araw ng tagumpay gaya ng dagat na pula. Ngunit may mga araw din ng kakulangan gaya ng Mara. Una, huwag tayong mahulog sa bitag ng pagrereklamo. Ikalawa, itanong natin sa Diyos kung nasaan ang kahoy, ang kanyang solusyon para sa atin. Ikatlo, tandaan natin na ang bawat mapait na karanasan ay may layunin. Ang patatagin ang ating pananampalataya. Ano ngayon ang Mara mo? Isang relasyon ba na naging mapait? Isang pangarap ba na nabigo kaya ikaw ay puno ng hinanakit? Isang mabigat na karamdaman. Inaanyayahan kita ngayon. Ipagdasal mo yan gaya ng ginawa ni Moises. Ipagkatiwala mo ang kapaitan na iyan sa krus ni Kristo. Kayang baguhin ni Yahweh ang iyong sitwasyon. Ang Diyos na nagpatamis ng dagat, ng tubig sa Mara ay ang Diyos pa rin natin ngayon. Siya si Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling at nagpapatamis ng buhay. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na kami pinagkalooban nyo na maunawa na ang bawat pagsubok sa buhay ay inyong itinalaga upang kami patatagin. Maraming salamat sapagkat itinuturo nyo sa amin ang dapat upang ang mga mapapait ay maging matamis. Ang aming panalangin, Ama, kalooban mo kami ng sensitivity na marinig ang iyong tinig at tunay na lumakad sa iyong dakilang kalooban. Dalangin din po namin, ikaw ang patuloy na magkaloob ng kakayahan sa amin upang maunawa at mabatid ang iyong kalooban. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, ang bayan ng Giwan, Panginoon, sa probinsya ng Eastern Samar. Dasal namin ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa bayan ng Giwan ay magkaroon ng unawaan, pagpapakumbaba, pagkakaisa, pag-ibig. Ito ang maging dahilan na matagpuan ng Santong Espiritu upang itatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Giwan. At mula dito, dasal namin na dumaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan. Maranasan ang pagsama mo, ang pangunguna mo, at dumaloy ang kapangyarihan mo. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, na maranasan ng bayan ng Giwan ng pagkilos ng Santong Espiritu ng walang katulad. Dayaan mong dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Lumakad sila sa landas ng katwiran at tunay na maghari ang iyong dakilang kalooban. Habang amin din pong idinudulog ang iyong pagpapala
sa mga bayang ito at hayaan mong dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa mga tagapanguna ng aming bayan, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Dasal din namin ang iyong pangunguna sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay para sa kaluwalhatian mo. As you also pray sa mga misyonero at sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses, ayan mong dumaloy ang iyong kapangyarihan upang maranasan ang iyong pagsama at pangunguna sa mga bayan na iyong pinagdalahan sa kanila. As you also declare blessings sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito, dumaloy ang iyong kaluwalhatian at patuloy na maipahayag ng may kalayaan ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. As we also declare blessings sa Hong Kong, Macau, Taiwan, China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at America. We declare the fire of revival at hayaan mong gamitin mo ang mga bansang ito upang ipahayag ang iyong katotohanan sa mga bayan na hindi pa nahahatidan ng iyong katotohanan. At kami po'y nagsasalita ng kapayapaan sa bansang Israel. Maraming salamat po. Tinatanggap namin na tinugon mo na ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.